si Senator Coco Pimentel. Ayan. At least siya nag-aaral, no? Pinag-aaralan niya mabuti. Dapat naman talaga pag-aralan ng ating mga senador, siswerte niyo naman. Kasama po sa trabaho ninyo yan Kaya alam niyo, no? Total, pipili po tayo ng 12 senador na uupo sa 20th Congress. Isipin niyo mabuti, yung pipiliin niyo kasama sa kanilang magiging responsibilidad ay yung pag-upo dito po sa impeachment court. Ibig sabihin, tatayo po silang huwes. I-visualize niyo yung napipisil yung senador. Bagay ba sa kanya magsuot ng robe? Balikan niyo na lang, no, kung hindi niya na-visualize pa. Yung robe, yan po yung suot-suot din ng mga senador noong 2012. Nung nilitis po sa isang impeachment trial ang nooy Chief Justice Renato Corona. Naalala ko dun sa mga tumatakbo ngayon election, ang tumakbo ang naging bahagi ng impeachment court ng panahon na yon, Lito Lapid, Bong Revilla, si Jinggoy, hindi naman siya tumatakbo for re-election ngayon. Naging party rin siya ng impeachment trial na yon. Of course, si Senator Cheese, nandun din siya. Alan Peter Cayetano, nandun pa rin siya. Sino po yung naalala ko? Kasi 3 lang naman yung mga senador na hindi bumoto for the conviction of the Chief Justice at that time. Sino po yon? Yung si Joker Arroyo, Miriam Defensor Santiago, at yung isa nagngangalang Bongbong Marcos na ngayon ay presidente. Ayan. Okay? So imagine niyo yung pipiliin ninyong mga senador sa May 12, 2025. Bukod sa kanilang main job, which is legislative work, ibig sabihin gumawa ng batas. Pangalawa, yung trabaho nila, yung tinatawag na oversight function ng Senado. Kasama po sa kanila magiging trabaho ay yung maging senator judges. Ngayon pa lang, alam na natin yung hindi lang kulay sa politika. And actually, they're not making it any secret. They're not hiding it from the public. Some of our candidates now are saying that they would not vote for the conviction of the vice president if they win in the 2025 senatorial election. Tama po ba yun? Ibig sabihin, kahit anong ebidensya ilabas dyan sa impeachment trial, wala silang pakialam. Basta kami, Sara Duterte kami. Yun ba yung tinatawag na rendering impartial justice? Iba naman, nag-iingat. Dahil sinasabi, kung kami maupo dyan bilang senador, kami po ay uupo bilang mga huwes. So, hindi muna namin sasabihin. Tama rin naman, pero ang basa ko dun sa iba, playing it safe lang. Kasi, iniisip din nila, mahirap naman antagonize yung mga supporters sa mga Duterte. Malaki-laking boto rin yan. So, magpapaka-impartial muna ako. Pero in reality, gusto lang ng boto. Yung huling tanong, no? Okay naman yung sagot ni Senator Coco Pimentel, no? Pero kasi yun ang alam ko naman, isa yan sa mga iniisip ng marami sa atin. Bakit ba ayaw pang simulan nito impeachment trial? Numero 1, election. Number 2, syempre nag-iingat yung marami dyan. Duterte yung lilitisin. Popular pa rin yan kahit papano. Kung hindi matuluyan, hindi ma-convict si Sara Duterte, di mamalasin yung kanilang mga political fortunes. So, paano? Meron pa silang ambisyon. Kunwari, gusto magbise sa 2028 or beyond. Gusto pa nila ng matinding kapangyarihan. Of course, they wouldn't want to antagonize the Dutertes. Ano yan Kumbaga pakiramdaman. Pinupulsohan pa nila yung pulso ng mamamayan at yung pulso ng kanilang mga colleagues o kasama dyan sa Senado. In fairness to Senator Coco Pimentel, totoo yung sinabi ko sa inyo, bar top notcher yan. Number 1 yan dati sa bar exams. Kung ako nagkakamali, 1990. Yan. Tsaka ang undergrad yan, math. BS math yan. So yeah, a very analytical mind. Siya naman talaga yung pumupukpok dito sa issue na ito para simulan na ng Senado. Dahil yun po yung nakasulat sa konstitusyon. And at least siya pinag-aaralan niyang mabuti. At kung sakali magsimula man yung trial, before the elections, by some miracle, at least handa siya. Sana ito rin yung ginagawa ng ibang mga senador natin. Of course, yung ibang mga senador very busy sa re-election. Ayun, yan ang problema dyan. Yung ba mga binoto ninyo o nila nung 2022 elections, bagay ba yung mag-senador? Or
Bagay ba sila mag-senator judge? Yan, sana seryosohin naman ng ating mga senador yung kanilang trabaho. Dahil hindi po biro itong pinag-uusapan natin. Kidding aside, seryoso po yung mga aligasyon sa Vice President. At yung isa po sa mga articles of impeachment, tapos kinabi po nating articles of impeachment, ito po yung mga akusasyon laban doon sa Vice Presidente. Isa po ron yung kanyang pagbabanta sa buhay ng Presidente, ng First Lady, at saka ng Speaker of the House. Napakaseryoso po. No? Ayan. Kayo rin po, bilang mga magmamasid, maganda ay mag-aral din po tayo. Total, June 2 pa naman yung nasa calendar na ipinanakala ni Senate President Francis Escudero. In the meantime, mag-aral din po tayo ng mabuti kung tungkol saan ba itong impeachment trial na ito. Ano ba yung impeachment trial? Let's go back to the basics. Para naman next time na ma-survey kayo, katulad ng mga survey firms like such as WR Numero, mas alam niyo yung isasagot ninyo. Hindi yung tipong impeachment, ano ba yan? Diba? Oo na lang ako o hindi, diba? Miski hindi paliwanag sa inyo ng survey firm kung ano ba yung articles of impeachment, at least maliwanag sa inyo yung issues. Diba? Kailangan talaga, medyo mulat tayo Alam natin yung pinag-uusapan natin. Hindi yung shooting from the hip lang tayo. Ibig sabihin, hindi tama yung pagkakaasinta.